Good evening everyone, this is again Professor Vincent Torre Bungolan. Samahan ninyo ako sa isang mainit na talakayan ngayong gabi, July 14, 2025, 8:40 ng gabi. Okay, so mukhang ngayon na o malapit nang maganap, malapit na pong mangyari ang vision no ng batikang visionary na si Jay Costura. Okay. Ang sabi niya, there's a kind of switching in the government leadership. So ayon sa vision na ito, ngayon 2025 na raw po mangyayari. Isang babae ang aangat at muling mag-aangat sa ating bansa. When that happens, no other choice than the Vice President Sara Duterte. Di ba mga kaibigan? Wala pong ibang papalit kundi si VP Sara. So nitong mga nakaraang araw kasi, o sabihin na nating mga nakaraang linggo, maraming nangyari, and this leads me to deeply analyze the situation. Every time kasi na nasusukol at nalalagay sa alanganin ang gobyerno, there's always a sacrificial lamb to cover the issues. Okay, yung pinakang latest na lang ang pag-usapan natin. Senator Risa Hontiveros was placed in a hot seat because of the revelation of alias Rene. Naungkat kasi ang mga tanim testigo ni Senator Risa Hontiveros. Pati po yung mga past issues niya sa pag-iimbita ng mga testigo na susuporta doon sa kanyang mga natutuklasan, kunwari, okay? E naungkat yung Parmali, yung Kian de los Santos case, at eto na nga kay Pastor Apollo Kibuloy, former President Duterte, Vice President Sara Duterte, and syempre sa Kingdom of Jesus Christ. Okay, so lahat yan naungkat. It's because the goal of the government in general, mga kaibigan, ay alisan ng mga makinarya ang mga Duterte. Makinarya in the sense na dapat mawala sa landas nila yung mga taong tumutulong sa kanila. Yun po yung ibig kong sabihin sa makinarya. And so, giniba nila si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom. Hindi lang nila nagiba kasi ang Iglesia ni Cristo kasi matatag ang Iglesia ni Cristo. So, sirain ang kredibilidad, ang pangalan at tuluyang mawalan ng opportunity na tumakbo sa politika si Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng isang impeachment. Kaya ito po yung sinusulong ng mga kongresista sa ngayon. Okay, ma-impeach si VP Sara. So, nakikita kasi natin dito, lalakas at babango ang mga Duterte dahil sa pagbaligtad ni alias Rene. Syempre, ayaw ng gobyerno yon. Malaki na po yung nagastos ni Romualdez. No? Malaki na po yung nagastos ni Romualdez. Nasira na yung kanyang pangalan, yung kanyang kredibilidad, tapos mawawala, mababaliwala dahil sa paglantad ni alias Rene na naipit na itong si Risa Hontiveros. So, syempre, para hindi bumango itong mga Duterte, babango talaga itong mga Duterte ito. So, para hindi bumango, ay nakikita kong very timely at intentional ang paglabas ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Okay? So, linawin ko lang mga kaibigan. Hindi po tayo tumututol, hindi po natin tinutuligsa, hindi po natin binabawalan ang gobyerno, ang otoridad na imbestigahan ang mga kaso kaugnay po doon sa mga nawawalang sabongero. Tungkulin po nila yan at sana po ay magtagumpay sila. Kaya
hindi po yan ang aking tinututulan at tinitignan dito. Ang kinu-question ko lamang ay yung biglaang paglabas ni alias Totoy. Kasi yung sabungero issue na yan, dapat noon pa yan. Kung talagang porsigido ang gobyerno, dapat ay ginawa na nila yan. Ano yung dahilan ni alias Totoy? Bakit ngayon lamang siya lumantad? Hindi natin alam. Bakit umabot pa ng 3 taon bago siya lumantad? Dahil ba natalo siya ngayong eleksyon? No? At naubusan siya ng pondo? Magkano ba yung kanyang nagastos sa kanyang kampanya? Akala ko ba mayaman siya? So, ang kinu-question ko rito is yung paglantad ni alias Totoy. So, para maibaling sa iba ang usapin, dapat mas kontrobersyal ang issue para mabaling nga po yung atensyon ng mga tao. So nakatutok kasi ang taong bayan ngayon sa issue ni alias Rene na talaga namang magdidikdik at magdidikdik kay Risa Hontiveros, pero mag-aangat at magpapaganda sa imahe ng mga Duterte, particularly ni Vice President Sara Duterte. So, dapat mas mabigat, dapat mas malaki, at dapat talagang pag-uusapan ang issue. Kaya, lumabas si alias Totoy. And now, DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla was thinking and opened the notion that there is a link between Duterte and the Sabungeros issue. Okay, so nakalink ba ito kay Atong Ang si Duterte? So medyo kaabang-abang ang mga hakbangin ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. So nakikita ko kasi ngayon mga kaibigan, si Remulla, ito po yung dakilang attack dog ng administration. Dakilang attack dog ng administration dahil kung si Claire Castro ay bunganga ang pinaiiral sa pagiging butangera, sa pagiging attack dog nito, si Remulla action yung kanyang pagiging attack dog. Action in the sense na talaga namang gagawa siya ng paraan para mabaling yung atensyon at maidikit yung issues na kinakaharap sa mga Duterte. Yun, dapat link, dapat naka-link dati si Duterte, dapat involved si Duterte. Ganun yung kanyang gustong palabasin at ginagawa. Kaya, napakahusay nitong mag-twist at iliko ang usapin. Na ang layunin ay mapasama ang mga Duterte. So, napansin nyo ba, nagsasalita ang gobyerno sa mga galawan ni Remulla? Hindi. The government is very, very silent about Remulla's actions. No warnings, no message, no press briefing, no interviews at all tungkol kay Remulla. Wala. Now, here comes the results of the medical examinations kaugnay sa pagkamatay ni Juan Paulo Tantoco noong March 8, 2025. Sa pagsusuri ay lumabas na ang mga pangunahing dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang cocaine overdose. At ang nakalagay po doon sa venue kung saan ito nangyari ay sa hotel, wherein nandoon din po si First Lady Liza Araneta Marcos. Malaki ang posibilidad na kasama sa report ng Deputy Medical Examiner na kasama doon si Liza Araneta. Bakit? Kasi obvious naman after that incident, 1 linggong hinanap o higit pa. No, mga 2-3 linggo pa nga yatang hinanap si Liza Marcos eh. At ang sabi ni Auntie Claire, dumating na nung nakaraang Biyernes, madaling araw. Yeah, 'di ba? Ganun yung kanyang pahayag, madaling araw daw dumating. Pero walang pruweba.
Even the communications or text or chat na maipakita coming from the PCO office ay wala. Basta ang sabi niya dumating na. Ay wala siyang maipakitang pruweba na saan ang dumating. Kasi may mga activities ang Pangulo na nakikita natin wala ang First Lady. Mag-isa nga lang niya dun sa isang event na dinaluhan niya. As in, mag-isa lang ni President Marcos. Wala doon si First Lady Liza Araneta. O di ba? So bakit malaki ang posibilidad that the First Lady Araneta was involved in the death of Paulo Tantoco? Dahil ang asawa ni Juan Paulo Tantoco, ito makinig kayo, na si Dina Arroyo Tantoco ay kasalukuyang Deputy Social Secretary ng Malacanang. Deputy Social Secretary pala ng Malacanang ang asawa ni Juan Paulo Tantoco na si Dina Arroyo Tantoco. Ano po ang trabaho ng Deputy Social Secretary? So ang trabaho po ay mag-arrange, mag-prepare o mag-organize ng mga events ng Pangulo at ng First Lady. So Dina is in charge of that event where Liza Araneta together with some government officials and senator was there. Andoon nga rin ba si Senate President Gis Escudero? Tanong lang mong po yan. Noong nagkaroon lamang, noong nakaraang mga linggo, kinumpirma po ni ASEC Claire Castro ang atakdog ng Malacanang na lumipad nga ang Pangulo sa Amerika. May event o invitation kineme. Pero until now, July 14, 8:55 na po ng gabi, ay walang update tungkol sa event na yun. Hala ka, Ante Claire, kapag wala kang may i-update bukas sa iyong report, sa iyong pagharap sa press corp, nako po, baka ikaw na ang pumalit, doon sa nangyari kay Jay Ruiz. Na involved din daw sa nawawalang sabongero. 'Di ba kasama niya nga doon, andun pa nga siya, proud na proud, may picture. So, eto Auntie Claire, maghapon hinintay ko yung iyong press conference. Ayan. Hindi ka lumitaw. Alas 9 na, Auntie Claire. Alas 9 na, Auntie Claire. 8:56. Tapos wala ka pang update tungkol sa pagpunta ni President sa Marcos Jr. sa Amerika. Walang event talaga. So kapag wala kang event, susunod ka ng palalayasin. So galingan mo. Gayahin mo si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Yan, so galit pa man din si President Donald Trump sa droga. Patay tayo diyan. So baka nako po. Baka i-hair follicle na nila doon si PBBM. Nako po, Ginoo ka lagi. Oy, paano na kapag pina-hair follicle ni President Trump si President BBM? Di kahiya-hiya yun, di ba? Nakakahiya yun. President to President. Yan, leader sa leader. Di ba? Parehong leader, my God. So having said that, sino po ang sacrificial lamb kaya sa issue na ito? Laban or against or about the First Lady Liza Araneta Marcos. Ay, nako po. Ang naiisip ko kung sino. Baka si National Defense Secretary Gibo Teodoro. Baka ang maging sacrificial lamb ay si Defense Secretary Gibo Teodoro dahil na-hot seat na rin ito. Naku po, Maria Santissima. Nasa hot seat na rin po si Gibo Teodoro.
Ang totoo kasi mga kaibigan, hindi pwedeng maluklok bilang national defense ang isang tao na mayroong dual citizenship. Yan. So sabi kasi dalawa raw ang citizenship ni Gibo Teodoro. Ayan, Maltese. Ayan, Maltese, Filipino. Oh my God. So yun na nga mga kaibigan, dahil magkakaroon ng conflict yung kanyang trabaho at yung kanyang gagawin, there will be conflicting po yun. Kasi kung may Maltese citizenship si Teodoro Gibo, nako po, isa talaga siya sa gumawa ng paraan kaya nasa ICC ngayon si former President Duterte. The connection of Gibo Teodoro was there. Okay? So, eto nga mga kaibigan. Although pinasinungalingan na po ito ni Gibo Teodoro, sabi niya, I already denounced my citizenship, nung Maltese citizenship noong 2021. Okay, 2021 daw niya denenounce. Ibig sabihin, noong 2021, Pilipino na raw siya. Hindi na niya, kinalimutan na niya yung isa pang citizenship niya, 2021. Ito Gibo Teodoro. Kung 2021, bakit ka tumakbo sa pagkapangulo noong 2010? Bakit ka tumakbo sa pagkapangulo ng 2010? Dual citizen pala ang hawak mo. De punggal ka, ayop ka, may tinatago ka palang kineme. Okay, so basahin natin yung report ng Manila Times. Okay, so verbatim na lang ito guys. Or sige. The Manila Times has reported today that Gibo Teodoro has a Maltese passport. Oh my God, meron siyang Maltese passport. If this is true, this may be illegal and very worrisome, mga kaibigan. No, this is illegal and worrisome because under the Republic Act number 9225, titled the Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003, Section 5, Paragraph 2 says that dual citizens cannot be appointed to any public office in the government unless they renounce their foreign citizenship. His citizenship in the documents they obtained is until 2026. My God, hanggang 2026 pa pala yung citizenship ni Gibo. Maybe he has renounced it. Maybe, sabi nga niya, he already renounced. So, maybe the reason he didn't accept PRRD's offer before he was still a citizen, maybe he renounced it before PBBM offered him the post. National Defense Secretaries cannot be dual citizens, so if he still is, it is not right that he has a dual allegiance. Malta has diplomatic ties with NATO and European Union. This compromises the Office of the National Defense as the Secretary has unbridled access to classified military intelligence and national defense strategies. We are living in the time where super takot tayo and careful about foreign interference, and the Secretary must be trusted and credible. It can demoralize personnel and erode trust. Once you hold a passport of Malta, you are protected as EU citizen and enjoy its benefits. Okay, so hindi lang siya concern ng Pilipinas. Concern din siya ng ASEAN and other regional partners who share intelligence and with us and have a joint operations with us. So, siyempre, kailangan itong i-clarify ni Gibo Teodoro.
So, bagamat na-clarify niya na siya daw ay nag-denounce na ng kanyang, nag-renounce na po siya ng kanyang citizenship, no? Eh, wala naman siyang pinapakitang pruweba. So, ano guys, ano yung naiisip nyo dito? So, paano kaya nila malulusutan ang pagkakasangkot ni First Lady Liza Araneta Marcos?